Umani na magkakaibang reaksyon ng pagkakakonfine ni Senador Rodante Marcoleta sa ospital matapos ang kanyang pagkakaaresto sa kasong plunder noong July 6. Dinala sa PNP General Hospital ng Senador matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Dahil dito, isinailalim muna siya sa mandatory medical evaluation sa halip na agad dalhin sa regular na kulungan. Ngunit hindi maiwasan ng ilan na ikumpara ang sitwasyon sa karaniwang nararanasan ng mga ordinaryong detenido na madalas ay walang agarang akses sa sapat na serbisyong medikal. Para sa akin, sir, masasagot ko dyan, sir. Special treatment siguro yun, sir. Sa tingin mo bakit special treatment? Kasi, sir, pag may hirap yung nakulong, taas nagkasakit, baliwala eh. Pero pag silang mga may pera, malaya silang magawa ang gusto nila. Sana pantay-pantay lahat. Pantay-pantay. Oo, sana ganun, sir. Ganito rin ang pananaw ng iba na naniniwalang dapat harapin ng sino mga akusado ang kasong kinakaharap. Para sa akin, special treatment. Bakit, sir? Kasi siyempre, di ba pag may ginawa ka ng anomalya, dapat harapin niya kung ano yung kinakaso sa kanya. Parang kung halimbawa ordinaryong tao lang yun, pag may ganong kasong ginawa, automatic kulong agad eh. Samantala, pinabulaanan ng Philippine National Police at ng Criminal Investigation and Detection Group ang alegasyon na special treatment kay Marcoleta. Anila, bahagi ng standard protocol ang paglalagay sa infirmary ng isang matandang detenido na may iniindang karamdaman na agad namang pinaboran ng ilan. Hindi, kasi karapatan ng kanya yun bawat tao eh. Basta't bawat Pilipino, karapatan niya yung magkaroon ng medical treatment. Kahit sa kulungan man yan. Oo. Dapat din daw manaig ang konsiderasyon sa kalusugan bago ang anumang paghuhusga. Eh kung totoo namang may sakit, tagang okay lang yun kasi tao lang yun, karapatan niyang ma-hospital eh. Diba? Pero kung kasi malalaman naman yun na kung nagkukunyari or ano, dapat kung yung nagsala, ikulong. Pero kung talagang kalusugan, yun talagang unahin. Kalusugan talaga kasi tao yan eh. Kahit ngayong hayop, di ba, inaano natin sa may sakit. Sa ngayon, nananatili sa ospital si Marcoleta habang hinihintay ang susunod na hakbang ng korte. Ngunit higit pa sa kanyang kaso, nabuksan ang usapin na kung may malinaw na patakaran, umaasa ang marami na ito'y ipinatutupad ng walang kinikilingan. Mula rito sa Mandaluyong City in the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.